Magandang gabi kaibigan. Maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener. Kabilang sina Christian Mabanag from Bohol, Maria Flor Blanake from Cebu, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago ka matulog ngayong gabi, huminga ka muna ng malalim. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Hayaan mong bumagal ang mundo habang ikaw unti-unting nagpapahinga sa isang tahimik na baryo kung saan ang hangin ay marahang dumadampi sa mga dahon at ang gabi ay tila may sariling kwento. May isang lumang bahay sa dulo ng daan, isang bahay na matagal nang pinag-uusapan pero walang gustong lapitan. Sabi nila, walang nakatira doon. Pero may mga gabi na may ilaw, may mga sandali na may naririnig na yabag, at may mga pagkakataon na parang may naghihintay. Ngayong gabi, sasamahan kita sa isang kwento na hindi kailangang katakutan, kundi unti-unting unawain. Isang kwento ng alaala, ng pagbalik, at ng pagpapalaya. Kung handa ka na, ipikit mo ang iyong mga mata. Hayaan mong gabayan ka ng kwento. At sabay nating lakbayin ang lumang bahay sa dulo ng baryo. Ito ang kwento ni Arman. At baka habang nakikinig ka, may bahagi rin ng kwentong ito na para sa'yo. Tahimik ang baryo. Marahang humihip ang hangin, at sa dulo ng makitid na daan, naroon ang bahay, isang bahay na matagal nang nakatayo, ngunit tila matagal na ring iniwan. O, ganun nga ba? Sa umaga, normal ang lahat. May mga batang naglalaro sa kalsada. May mga manok na tila mas maingay pa sa mga tao. At may mga kapitbahay na mas updated pa sa balita kaysa sa radyo. At isa sa kanila, si Arman. Aling Celia, totoo po ba na may multo dun? Tanong niya habang nakasandal sa bakod. Napailing si Aling Celia. Arman, ikaw talaga. Mas takot ka pa sa multo kaysa sa utang mo kay Mang Bet. Kasi naman po, iba yung multo eh. Sagot niya, sabay kamot sa ulo. Natawa ang matanda. Ang multo, hindi naniningil. Pero ang utang, oo. Napakamot na lang si Arman. Medyo natahimik, pero hindi sumuko. Pero may ilaw daw po dun minsan, kahit walang tao. Saglit na tumahimik si Aling Celia. Hindi agad sumagot. Parang may inaalala. May mga bagay, Arman. Mahina niyang sabi, na hindi kailangang ipaliwanag. Napatingin si Arman sa dulo ng daan. Sa bahay, tahimik. Walang galaw. Parang wala talagang tao. Pero bakit? Parang may nakatingin. Napailing siya. Imagination lang ito. Imagination lang. Pero sa totoo lang, kahit siya, hindi sigurado. Pagsapit ng hapon, unti-unting kumukupas ang liwanag. At ang baryo, nagiging mas tahimik. May mga uwian na. May mga nagsasara ng tindahan. At may mga nagmamadaling makarating sa bahay bago tuluyang dumilim. Si Arman, medyo nahuli. Grabe. Kung kailan madilim saka ako ginutom. Bulong niya habang naglalakad. Hawak niya ang isang maliit na supot, tinapay.
at konting ulam. Habang naglalakad siya, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Yung tipong kahit ang sarili mong hakbang parang masyadong malakas. Tok, tok, tok. Napahinto siya. Ha? May sumunod ba sa akin? Lumingon siya. Wala. Sapatos ko lang pala. Napabuntong hininga siya. Sabi ko na nga ba, wag na akong manood ng nakakatakot. Pero habang papalapit siya sa dulo ng baryo, unti-unti, nagiging mas mabigat ang pakiramdam. Parang may hangin na hindi naman gumagalaw. Parang may presensya na hindi naman nakikita. At doon niya muling nakita ang bahay. Mas malapit na ngayon. Mas malinaw. Mas tahimik. At mas kakaiba. Huminto siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa kanya. Na tumingin. Na manatili. Wala namang tao dyan. Bulong niya. Pero sa pagkakataong iyon, may napansin siya. Isang mahinang liwanag. Sa loob ng bahay. Napakunot ang noo niya. Ha? May ilaw? Kumislap iyon. Parang kandila. Mahina, pero malinaw. Napaatras siya ng konti. Hindi pwede ito. Pero hindi rin siya makaalis. Kakaiba ang pakiramdam. Hindi siya natatakot. Pero hindi rin siya komportable. Parang may gustong ipakita. Parang may gustong sabihin. Unti-unti siyang napalapit. Isang hakbang. 2, 3. At sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang ilaw. Mas nagiging totoo. Mas hindi na maitatanggi. May tao ba dyan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Tanging hangin lang na parang may dalang bulong. Huminga siya ng malalim. At bakit ako nagtatanong? Takot nga ako. Napakamot siya. Medyo napangiti. Kainis. Sarili ko lang din kaaway ko. Pero sa kabila ng kaba, may isang bagay na mas malakas. Kuryosidad. At doon, sa harap ng bahay, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan, unang beses niyang naramdaman na baka hindi lang kwento ang lahat. At sa loob ng bahay, ang ilaw patuloy na kumikislap, parang naghihintay, parang tumatawag kay Arman. At sa gabing iyon, hindi na siya mapalagay dahil ang tanong, hindi na kung may tao sa loob, kundi kung bakit. Parang kilala siya ng bahay. Mahina ang ilaw. Parang kandilang kumikislap. At ang pinto, bahagyang nakabukas. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Arman. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil hindi siya nakatulog. Grabe. Bakit pa kasi ako tumingin pa doon? Bulong niya habang nakahiga. Pumikit siya. Pero ang nakikita niya, yung ilaw, yung bahay, yung pakiramdam na parang may nakatingin. Hindi ako pupunta doon. Mahina niyang sabi. Tumigil sandali. Mamaya, napabuntong hininga siya. Hay nako, wala na.
Natalo na ako ng sarili ko. Pagsapit ng hapon, naroon na naman siya. Sa parehong daan, sa parehong lugar, sa harap ng parehong bahay. Last na ito, titingin lang ako, tapos uuwi na. Parang kinakausap niya ang sarili. Para lang magkalakas ng loob, lumapit siya. Mas malapit kaysa kahapon. At doon niya napansin ang pinto. Bahagyang nakabukas. Hindi naman ito bukas kahapon, ha? Lumunok siya. Baka may tao nga. Pero kung may tao, bakit walang ingay? Bakit walang galaw? Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Krk! Umalingaw-ngaw ang tunog. Parang matagal nang hindi nagalaw. Napapikit siya sandali. Okay lang ito. Okay lang ito. At pumasok siya sa loob. Tahimik, pero hindi patay ang pakiramdam. May amoy ng lumang kahoy, halo ng alikabok, at parang bagong lutong pagkain. Ha? Napakunot ang noo niya. Bakit may amoy pagkain? Tumingin siya sa paligid. May mesa, at sa ibabaw nito, may mangkok, may plato, at may pagkain. Mainit pa, may usok pa. Hindi na ito normal, bulong niya. Unti-unti siyang lumapit. Tiningnan ang pagkain. Kung multo ito, sana marunong din magluto. Napangiti siya ng konti. Pero agad ding napalitan ng kaba. Dahil sa likod niya, may narinig siyang tunog. Tok! Napalingon siya. Wala. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Bulong niya sa sarili. Pero lumingon pa rin siya. Ang tigas ng ulo ko. Wala pa ring tao. Pero may pakiramdam na parang may kasama siya na hindi niya lang makita. Unti-unti siyang naglakad. Paikot sa bahay. May lumang upuan. May cabinet. May mga gamit. Pero hindi ito mukhang pinabayaan. Parang may nag-aayos. Parang may nakatira. Tahimik lang. Napahinto siya. Dahil may naramdaman siyang malamig na hangin. Sa likod ng kanyang batok. Dahan-dahan. Parang may humihinga. Napapikit siya. Hindi totoo ito. Hindi totoo ito. Pero naroon pa rin ang pakiramdam. Mas lumapit. Mas lumapit. Hanggang sa may mahina siyang narinig. Isang boses. Matagal ka naming hinihintay. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasagot. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala pa ring tao. Pero malinaw ang boses. Hindi guni-guni. Hindi hangin. May nagsalita. At ang mas nakakatakot, hindi siya tinatakot. Tinatawag siya, "Ha? Ako?" Mahina niyang tanong. Parang ewan lang, pero wala siyang pakialam. Dahil sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi siya nag-iisa at hindi siya aksidenteng napunta doon. Unti-unting humina ang ilaw. Ang kandila, parang nauubos. Parang nagsasabi na may susunod pa. May mas malalim pa. May mas kakaiba pa. At sa gitna ng katahimikan, si Arman, nakatayo lang. Hindi na makaalis. Hindi na makaatras. Dahil sa unang pagkakataon,
Nararamdaman niya na baka hindi siya ang nakakita sa bahay, kundi ang bahay ang nakakita sa kanya. Tahimik ang gabi, ngunit may presensya na hindi maipaliwanag. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati, nasa labas na si Armand. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi siya mapakali. Hindi na ako pupunta, bulong niya habang naglalakad. Huminto, pero dadaanan ko lang. Napabuntong hininga siya. Pareho lang yun. Sa dulo ng daan, naroon na naman ang bahay. Tahimik, parang walang nangyari kagabi. Parang wala talagang tao. Pero alam na niya, hindi totoo yun. Lumapit siya, dahan-dahan. Mas kampante, pero mas maingat. Hello, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Pumasok siya. Ang pinto, parang kusa ng bumukas. Krk. Hindi ko na itutulak. Kusa na lang. Bulong niya. Medyo napangiti, pero sandali lang. Sa loob, mas maliwanag ng kaunti. May ilaw na pumapasok mula sa bintana. At doon, may nakita siya. Isang matandang lalaki. Nakaupo, tahimik. Parang kanina pa siya nandoon. Napahinto si Armand. Ah, may tao pala. Napakagat siya sa labi. Good morning po. Walang sagot. Pero gumalaw ang matanda. Dahan-dahan siyang tumingin kay Armand. Ngunit ang titig, parang hindi eksaktong sa kanya. Parang lampas. Dumating ka na. Mahina nitong sabi. Napakunot ang noo ni Armand. Ah, opo. Saglit siyang natahimik. Sandali. Kilala niya ako. Lumapit siya ng kaunti. Ah, kayo po ba may-ari dito? Ngumiti ang matanda. Mahina. Parang may iniisip. Tagabantay lang. Napakamot si Armand. Ah, caretaker po. Pwede. Sagot ng matanda. Medyo naguluhan si Armand. Pero hindi na niya pinilit. Napansin niya. May isa pang plato sa mesa. 2. Hindi isa. At ang matanda, parang may kausap. Maaga siya ngayon. Sabi nito. Tahimik. Hindi na siya natatakot. Dagdag pa nito. Napatingin si Armand sa paligid. Ah, may kasama pa po kayo. Walang sagot. Pero tumango ang matanda sa direksyon na walang tao. Napakunot ang noo ni Armand. Ah, nasaan po? Walang sumagot. Tahimik lang. At doon, dahan-dahan niyang naramdaman yung lamig, yung pakiramdam na may nakatayo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang umurong. Okay, hindi ako handa dito. Pero hindi siya makaalis. Parang may pumipigil. Hindi pisikal, pero sapat para manatili siya. Hindi lahat ng nandito. Biglang sabi ng matanda. Nakikita. Napatingin si Armand. Diretso sa kanya. Pero nararamdaman na palunok siya. Ah, opo. Sanayan lang. Dagdag ng matanda. Parang normal lang ang lahat. Parang walang kakaiba. Umupo si Armand. Dahan-dahan. Sa kabilang side ng mesa. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may nagsabing,
Umupo ka. Napatingin siya sa katapat na upuan. Bakante. Pero parang hindi. Ah, may uupo pa po ba? Ngumiti ang matanda. Hindi sumagot. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik lang sila. Paminsan-minsan, may maririnig si Arman. Mahinang tunog. Parang yabag. Parang upuan na gumagalaw. Parang may naglalakad. Pero walang tao. Okay. Bulong niya sa sarili. Hindi ako tatakbo. Huminga siya ng malalim. Hindi ako tatakbo. Lumipas ang ilang segundo. Konti lang. Napangiti siya ng pilit. Tumayo ang matanda. Naglakad papunta sa kusina. May kinuha. Isa pang plato. At inilapag sa mesa. Sa harap ng bakanting upuan. Para sa kanya. Mahina niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Arman. Sino po? Tahimik. Walang sagot. Pero ang hangin, parang may sagot na hindi niya maintindihan. At sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Hindi siya bisita. Hindi siya aksidente. May dahilan kung bakit siya naroon. At ang mas nakakatakot, parang alam ng bahay kung sino siya bago pa niya maalala. At sa dulo ng katahimikan, ang matanda, tahimik lang. Ngunit ang bahay, parang unti-unting nagigising, dahan-dahang lumalalim ang gabi. At ang katahimikan, may dalang kwento. Lumipas ang mga araw. At si Arman, bumabalik. Paulit-ulit. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang may humihila. Last na talaga ito, bulong niya. Sa ikalimang beses, pareho pa rin ang sinasabi. Pareho pa ring hindi totoo. Sa loob ng bahay, mas pamilyar na ang pakiramdam. Hindi na siya nanginginig. Mas konti na ang kaba. Mas marami na ang tanong. Isang hapon, tahimik. Walang masyadong hangin. At ang liwanag, malambot. Parang yakap. Naglalakad si Arman sa loob. Dahan-dahan, tinitingnan ang mga pader. At doon, may napansin siya. Mga larawan, lumang mga litrato. May pamilya, may mga bata, may mga ngiti. Pamilya ni Mang Berting siguro. Lumapit siya, isa-isang tiningnan. May batang lalaki, may matandang babae, may lalaking mukhang seryoso. At may isang larawan. Nakakaiba. Napahinto siya. Napakunot ang noo. Lumapit pa siya. Mas malapit. Mas malinaw. Ang batang nasa larawan. Parang siya. Hindi pwede. Napailing siya. Hindi ako yun. Pero habang nakatingin siya, mas lalo itong nagiging malinaw. Parehong mata, parehong ngiti, parehong itsura. Nanlamig ang pakiramdam niya. Napaatras siya, pero hindi siya makaalis. Sa likod niya, may narinig siyang mahina. Tawa, mahina, parang bata. Napapikit siya. Hindi ako lilingon. Tahimik. Hindi ako lilingon. Lumipas ang ilang segundo. Sandali lang. Lumingon siya. Wala. Pero ang pakiramdam,
Mas malinaw na ngayon. May mga kasama siya. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Nasaan kayo? Mahina niyang tanong. Walang sagot. Pero ang hangin, parang may galaw. Parang may dumaan. Sa tabi niya. Sa likod niya. Sa harap niya. Hindi ako natatakot. Bulong niya. Saglit. Medyo lang. Napangiti siya ng kaunti. Pero agad ding nawala. Dahan-dahan siyang bumalik sa larawan. Tinitigan ito. Mas matagal. Mas tahimik. At doon niya napansin ang pangalan sa ibaba ng frame. Halos kupas na. Pero mababasa pa. Arman. Nanlaki ang mata niya. Napahawak sa dingding. Hindi pwede. Hindi ako galing dito. Hindi ako. Tumigil siya. Dahil may biglang pumasok sa isip niya. Isang alaala. Hindi malinaw. Pero sapat. Isang bata. Tumatakbo. Sa loob ng bahay. May tumatawag. May humihingi ng tulong. At may katahimikan. Na sumunod. Napahawak siya sa ulo. Sakit. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Humihinga ng mabigat sa likod niya. May marahang yapak. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nagtanong. Kasi sa unang pagkakataon, alam na niya, hindi siya nag-iisa at hindi siya dapat matakot. Dahan-dahang lumapit ang pakiramdam. Hindi tao, hindi multo, kundi alaala na matagal nang naghihintay. At bakit? Mahina niyang sabi, parang kilala ko kayo. Tahimik, pero sapat. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lumang bahay, sa ilalim ng mahinang liwanag, si Arman. Hindi na sigurado kung bisita siya o bahagi ng kwento. At sa pader, ang larawan. Tahimik lang, ngunit tila mas malinaw na ngayon na parang hindi siya ngayon lang dumating, kundi ngayon lang niya naalala. Mabagal ang tibok ng puso at ang hangin tila may sinasabi. Nakaupo si Arman sa sahig sa loob ng lumang bahay. Tahimik, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, ang katahimikan, may laman na, may bigat, may alaala, may mga tanong na unti-unting nagkakaroon ng sagot. Dahan-dahang tumayo si Arman. Mahina ang galaw, parang natatakot na baka may magising o baka may maalala. Hindi ako galing dito, bulong niya. Pero kahit siya, hindi na kumbinsido. Sa likod niya, may marahang yapak. Hindi na siya nagulat. Hindi na siya napalingon agad. Sanay na siya. O baka, handa na siya. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Mahina, ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Mang Berting, nakatayo sa likod niya. Tahimik. Pero ngayon, iba ang titig. Mas malalim. Mas seryoso. Para saan po? Tanong ni Arman. Kahit alam na niya ang sagot. Para maalala. Sagot ni Mang Berting. Tahimik. Lumipas ang ilang segundo.
na parang mas mahaba pa sa isang araw. Hindi ko gusto. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mang Berting. Hindi masaya. Hindi malungkot. Kundi parang naiintindihan. Hindi naman lahat ng alaala gusto natin, sabi niya. Pero lahat kailangan nating tanggapin. Dahan-dahang naglakad si Mang Berting. Papunta sa isang lumang pintuan. Sa loob ng bahay, isang pintuan na hindi pa napapansin ni Arman. O baka iniiwasan niya lang. Buksan mo, sabi ng matanda. Napatingin si Arman. Bakit ako? Dahil ikaw ang naiwan. Tahimik. Napahawak si Arman sa dibdib. Parang may kumirot. Hindi pisikal, pero sapat para manghina siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa pintuan, ang kamay niya, bahagyang nanginginig. Wala akong maalala. Bulong niya, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi totoo yun. Hinawakan niya ang pinto. Malamig. Parang matagal nang naghihintay. Dahan-dahan niya itong itinulak. Krrk. Bumukas. Sa loob, isang kwarto. Maliit. Tahimik. At puno ng alaala. May kama. May lumang laruan. May maliit na bintana. At sa sahig, may bakas. Parang may nahulog. Parang may nangyari. At doon, biglang bumalik. Ang lahat, isang bata. Tumatakbo, naglalaro, masaya. Arman, dahan-dahan. Isang boses ang sumigaw. Tawa. Sigaw. Hakbang. Hanggang sa isang maling tapak. Isang pagkadulas. Isang pagbagsak. Napahawak si Arman sa ulo. Bumagsak sa tuhod. Humihinga ng mabilis. Hindi. Ang kwarto. Ang bahay. Ang lahat. Bumalik. Siya. Ang batang iyon. Hindi siya umalis. Hindi siya nawala. Hindi siya nakauwi. Nanlabo ang paningin niya. Hindi ako. Buhay. Tahimik. Walang sumagot. Pero malinaw na ngayon. Dahan-dahang lumapit si Mang Berting. At kaya ka bumabalik. Mahina niyang sabi. Dahil hindi ka pa umaalis. Napatingin si Arman. Luha ang mga mata. Bakit hindi niyo sinabi? Ngumiti ang matanda. Hindi mo pa kayang tanggapin. Tahimik. Masakit. Pero hindi magulo. Kundi malinaw. Ang bahay na ito, patuloy ni Mang Berting. Hindi lang bahay, lugar ito ng mga alaala. Ng mga hindi pa tapos, napayuko si Arman. Pwede pa ba akong umalis? Tahimik. Saglit. Tapusin mo muna. Sagot ng matanda. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Arman na ang kinatatakutan niya ay hindi multo, kundi ang katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Tahimik ang lahat. Parang huminto ang oras. At ang alaala, unti-unting bumabalik. Nakatayo si Arman sa loob ng kwarto, kung saan nagsimula ang lahat, kung saan natapos ang lahat. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya nagtatago. Sa unang pagkakataon, tahimik ang puso niya. Ganito pala
Mahina niyang sabi, parang kinakausap ang sarili. O baka ang nakaraan. Lumapit siya sa bintana, tumingin sa labas. Ang baryo, pareho pa rin, tahimik, simple, parang walang nangyari. Ang tagal ko palang nandito, bulong niya. Sa likod niya, naroon si Mang Berting, tahimik. Hindi na kailangang magsalita. Bakit kayo nandito? Tanong ni Arman. Dahan-dahan, tagabantay. Sagot niya, ng mga alaala na hindi pa handang mawala. Napangiti si Arman. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi pala ako natatakot sa bahay. Sabi niya, natatakot lang ako maalala. Tahimik. Pero tama. Unti-unti siyang naglakad. Palabas ng kwarto. Palabas ng bahay. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Sa bawat hakbang, mas gumagaan ang pakiramdam. Mas nagiging malinaw. Mas nagiging payapa. Sa sala, nakita niya muli ang mesa, ang mga plato. Ngayon, isa na lang. Napangiti siya. Hindi na kailangan ng dalawa. Sa pintuan, huminto siya, tumingin sa likod. Sa loob ng bahay, tahimik. Pero hindi na malamig. Hindi na kakaiba. Kundi mapayapa. At salamat. Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino. Pero alam niyang may nakarinig. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa bahay, sa dulo ng baryo, sa alaala. At habang papalayo siya, ang bahay, unti-unting nawawala sa paningin. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil hindi na niya kailangang bumalik. Sa loob, si Mang Berting, tahimik lang, ngumiti, at dahan-dahang naupo. At sa isang sulok, may bagong larawan, isang batang nakangiti, tahimik, at payapa. Unti-unting humina ang hangin. Tahimik ang lumang bahay. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin ay mga alaala lang na gustong maalala. At sa dulo ng baryo, may isang bahay na hindi iniwan, hindi nakalimutan, kundi naghintay hanggang sa may bumalik para tuluyang magpaalam. Unti-unting humina ang hangin at ang gabi ay mas naging tahimik. Ang kwento ni Arman ay dahan-dahang nagtatapos. Ngunit ang kanyang pag-unawa ay nagsisimula pa lamang. Minsan, hindi natin kailangang takasan ng nakaraan. Kailangan lang natin itong balikan sa tamang panahon at tanggapin ng may kapayapaan. Habang ikaw ay nakahiga ngayon at unti-unting dinadala ng antok, hayaan mong mawala ang bigat ng mga bagay na matagal mo nang dala. Dahil tulad ni Arman, maaring may mga alaala rin na hindi mo kailangang katakutan, kundi unawain at palayain. Kung narating mo ang bahaging ito, maraming salamat sa pakikinig. Kung nakatulong ang kwentong ito para mapanatag ang iyong pakiramdam, maaari kang mag-iwan ng simpleng like o mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magdadala sa iyo sa payapang pahinga. Ngayon,
Ipikit mo na ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan ang sarili mong tuluyang magpahinga. Dahil sa gabing ito, ligtas ka, payapa, at hindi nag-iisa. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog.